Ang banyuhay ay isang proseso na sumasalamin ng pagbabago sa aksyon o pananaw. Halimbawa ay kung nagpapalit ng pinuno ang pamahalaan o kaya ay binabago ang makalumang paniniwala o ideolohiya. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan madalas na iniisip na walang pagbabago sa kalakaran sa politika, layunin ng banyuhay na magbukas ng diskurso sa mga pinakamaiinit na isyong pambansa. Ang programang ito ay nakatuon sa pagbibigay ng mga sariwa at makabuluhang pananaw na maaaring magbunsod ng pagbabago sa ating kamalayang sosyo-politikal. Magandang araw sa lahat ng mga nakatunin ngayon dito sa DZUP. Welcome to the Banyuhay Podcast Series. I am your host, Dennis Kilala from the Department of Political Science, and welcome to Banyuhay. Ang podcast na ito ay inisyatibo ng UP Center for Integrative and Development Studies, ang research think tank ng University of the Philippines. Ang UP-CIDS ay ang policy research unit ng UP System. Ito ay tinatag para suportahan ang iba't ibang klase ng pananaliksik at pag-uusap tungkol sa mga isyong may kinalaman sa pag-unlad ng bansa at pamamahala nito. Para sa episode na ito, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng mga kabataang Pilipino sa katatapos na 2025 elections at kung paano nahuhubog ang kanilang pakikilahok ng social media. Malaki ang kapangyarihan ng demograpikong ito, ngunit may mga natatanging hamon din ang kanilang online na pakikilahok sa politika. Para tulungan tayong himayin ito, kasama natin si Assistant Professor Maria Elise Mendoza mula sa UP Diliman Department of Political Science. Siya rin ang tagapag-ugnay ng Computer Laboratory ng Kolehiyo ng Agham Panlipunan at Pilosopiya. Nakamit niya ang BA Magna Cum Laude at MA sa Political Science mula sa UP Diliman sa ilalim ng BAMA Honors Program. Nakatuon ang kanyang pagtuturo sa lokal na politika ng Pilipinas at kaisipang panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika. Ang kanyang mga pananaliksik ay tungkol sa lokal na politika sa Pilipinas, politika ng eleksyon at ang politika ng social media at disinformasyon. Kabilang sa kanyang mga bagong naisulat ang mga pag-aaral ukol sa paggamit ng TikTok sa kampanya noong election 2022, ang ugnayan ng lokal na insentibo sa eleksyon at paggasta para sa kapakanang pampubliko at disinformasyon sa bansa. Welcome po sa Banyuhay, Professor Mendoza. Hello po. Maraming salamat po at hello po sa ating mga tagapakinig. Professor Mendoza, sa pagpasok ng mga digital platforms, paano nagbago ang papel at impluwensya ng mga kabataang botanteng Pilipino sa mga halalan? Ngayon kasi yung mga digital platforms, lalo na yung mga social media platforms na Facebook, YouTube, Instagram at lalong-lalo na kamakailan yung TikTok, mga naging importanteng bahagi na siya ng kahit anong electoral campaign. Kasi kahit yung mga mismong politiko, na-realize nila na hindi na lang basta uubra yung kanilang mga traditional na mga pangangampanya sa TV, sa radyo, sa mga face-to-face na mga campaign rallies. So ngayon, yung mga politiko gumagamit na rin sila nitong mga digital platforms na to, itong mga social media platforms na to. At siguro naturally, ang audience nila dito is yung mga mas bata. Although may mga mas matatandang generations na gumagamit din itong platforms, usually ang avid users ng social media sa Pilipinas ay yung mga nasa lower age range. So, sa ganung paraan, mas na-expose ang mga tao dito sa mga kampanya at mabilis din makakuha ng information tungkol sa politics and elections dahil sa social media. Ngayon, ang bilis-bilis mag-viral ng kahit anong statement at kahit anong balita, whether it's chismis, celebrities, or politics nang dahil sa social media. So, sa ganung paraan ay nakakatulong sa pagpapalawak ng information at kaalaman ang social media. Pero, alam naman natin na ang Pilipinas ay tinatawag nga nila na patient zero ng disinformation. Tayo ay isang malaking biktima ng disinformation nang dahil na rin sa ating pagiging avid users ng social media. So merong dalawang sides yung paggamit ng social media sa politics and elections sa atin. May good side siya in a way na mas nagiging connected yung mga tao at mas malawak yung reach ng information. Pero may bad side din siya nang dahil sa potential impacts ng disinformation at may mga hindi kaagad na nakaka-detect na hindi na pala totoo yung nakikita nila sa social media. Katulad nga ng sinabi mo, Professor Mendoza, no, yung social media ay
nakikita bilang isang double-edged sword. Yes po. Paano ito makikita sa kabataang Pilipino, lalong-lalo ng nakaraang eleksyon? Siguro, paano ito nakakapekto sa diskursong pampolitika, sa mobilisasyon at civic engagement? Okay. Siguro nakakatulong yung social media, lalo na yung role ng kabataan, kasi sila yung nakakaalam ng mga patok. Yung mga patok or trending. Gamitin na natin yung term na trending sa social media. Paano gumawa ng mga trending na video, yan, sa TikTok, yung mga mabilis kumalat. So sa ganung paraan, nakaka-contribute sila kasi yung mga pansin ko, yung mga kabataan na may sinusuportahan na particular na mga kandidato, nakakagawa sila ng ganitong mga content na nakakapag-promote ng mga kandidatong gusto nila. At kumakalat talaga to sa social media. So yung sa ganung paraan, okay yun. Siguro doon sa pampolitika, mobilisasyon, civic engagement, paano kaya nila ito nagagamit? Pansin ko hindi lang nitong 2025 elections, pero nung 2022 elections, dahil nga tayo ay parang nakalagitnaan pa ng pandemic hindi pa tayo masyadong nakakalabas, pero at the same time pwede na rin tayo lumabas. So napakalaki ng role ng social media noon, lalo na yung mga Facebook groups para sa pag-mobilize sa mga rally. So nakita natin yun sa mga supporters ni former Vice President Leni Robredo, kahit na yung supporters ni President Bongbong Marcos, na nagtatawag sila ng mga participants dito sa mga rallies nila, mostly through social media. So sa ganung paraan, nakakatulong yung accessibility at yung pagiging libre basically ng social media sa pagpapakalat ng ganitong klaseng impormasyon. Prof. Mendoza, sa tingin nyo ba ngayong 2025 naging mahalaga din itong social media para sa mga kabataan sa kanilang engagement? I would say yes, kasi nitong nakaraang eleksyon nakita natin na ang daming pumupuri sa tinatawag na youth vote ngayon. So hindi ko dinidiscount na baka nga nagkaroon ng epekto yung mga kabataan ngayong eleksyon. Pero hindi rin natin talaga kasi masabi kung kabataan nga ba yung nag-contribute dun sa pagkapanalo ng ilang mga progresibong kandidato, kasi wala tayo exit polls, di ba? Pero still, hindi ko dinidiscount yon kasi ako mismo nakita ko kung gaano kasigasig yung mga kabataan na paggawa ng mga tinatawag na kodigo na senatorial balls. At kahit na ito personal anecdote, pero siguro may mga makaka-relate din sa mga tagapakinig na mga 1 to 2 days before the elections, umuusok yung mga group chat na pengin naman kodigo mo. At tapos yung pinagkukuhaan ko ng mga kodigo, yung mga nakikita ko rin na posts na usually galing sa mga pages na handle ng mga kabataan. So, siguro hindi nila nare-realize yung naging impact nila. Pero ako, from personal experience, ang daming tanungan sa mga group chat namin ng pamilya, ng mga kaibigan, at nakatulong yung mga infographics, mga gawang kodigo, so to speak, ng mga kabataan dun sa nitong nakaraang election. At saka hindi lang siya simpleng infographics, no? Talaga nakakatuwa yung mga infographics na ginagawa nila. Engaging. Yun siguro yung edge ng paggamit ng kabataan sa social media. So admittedly, ako may mga ilang trends na akong hindi kayang gawin at hindi kayang sundan. Pero yung mga, ang sigasig, may mga estudyante ako na, syempre sila tong mga Gen Z, na ang galing nilang gumawa ng mga videos na makukuha talaga yung attention mo. Lalo na sa panahon ngayon na whether bata o matanda, na uuso na yung mga tinatawag na short form videos, na hindi lahat ng tao ngayon ay nanonood na ng mga mahabang YouTube documentary or videos. Paiklian na ngayon paiklian, pagandahan, mas entertaining, mas patok at mas maraming nakakapanood. So ang galing ng mga kabataan sa ganun. So bilib ako sa kanila. Prof, nabanggit nyo na kanina yung problema ng disinformation. Pero maliban kaya dito, ano pa yung mga pinakamahalagang hamon na naobserbahan nyo kaugnay sa online information dissemination at engagement ng mga kabataang botante sa nakaraang halalan? Hindi lang siguro applicable nito sa nakaraang halalan, pero always naman. Mas social yung maging explanation ko kasi meron pa ring sentiments mula sa nakakatanda na dapat hindi sumasali sa usapang politika yung mga bata. So yun, yung mga ganon na lalo na nung nakaraang 2022 elections, yung usapin ng martial law, historical revisionism, kapag nagpo-pushback yung mga kabataan doon, usually maliban sa disinformation na hinaharap nila, may social challenges din sa kanila sinasabihan
sasabihan sila, hindi pa naman kayo buhay noon, so bakit kayo nakikialam? Mas kami mas nakakaalam kami. So may mga ganong challenges at napakahirap yun syempre kung para dun sa nakaka-receive ng ganong comments na paano mo nga ba sasagutin yung ganong klaseng sentimiento. Pero bilib ako dun sa mga kabataan na nagsasabi na syempre kinabukasan namin yung pinaglalaban namin dito. So whether hindi pa kami buhay nitong mga panahon na to at sabihin nyo man na na bata pa lang kami ngayon, in the future kami ang magmamana nitong bansang to. So that's why sa ganung paraan din nila hinihikayat yung mga kakilala nila na mag-participate sa politics with that realization na bata man tayo ngayon, wala pa man tayong trabaho or hindi man tayo masyadong nakakatanda, pero in the end, in the future, may future thinking sila na tayo magmamana nitong bansang to. So kailangan as early as now ay kumilos tayo. So bilib ako sa mga ganun. Batay sa mga resulta ng halalan at naobserbahan ninyo, anong mga estratehiya ang maaring magpalakas sa critical thinking at pakikilahok ng mga kabataan sa politika? Okay. Kasi sa social media, ang bilis kumalat ng mga bagay-bagay, whether true or false. So, para sa akin, maliban sa pag-inform sa mga kabataan tungkol sa potential na disinformation or fake news nga kumbaga na pwede nilang ma-encounter sa social media, advocate din talaga ako na improve yung education system natin. Kasi marami pa rin na kahit sabihin natin kabataan, marunong yan mag-Facebook, magaling yan mag-TikTok. Pero kung hindi nila makukuha yung mga foundational skills ng reading, writing, comprehending sa school, pwede pa rin silang maging biktima or maging spreaders ng disinformation pagdating nila sa social media. Sa ganong paraan, ako advocate ako na i-revisit yung media literacy na tinuturo sa mga eskwelahan kasi makakatulong to hindi lang sa social media engagement ng mga kabataan pero pati sa ibang aspeto ng buhay nila. Lalo na yung pagdating sa comprehension, 'di ba? Meron sila sabi nga palagi sa social media na may education crisis daw sa bansa. Tapos yung mga bata ay graduate ng TikTok University kasi minsan hindi marunong magsulat, hindi marunong magbasa, pero magaling mag-computer, magaling mag-TikTok. So para sa akin, hindi lang dapat technical skills ang meron sila, digital skills, pero yun nga, yung critical thinking skills na makukuha nila sa paaralan. So yun ang advocacy ko rin na i-improve yung reading, writing, comprehending sa mga paaralan. Lalong-lalo sa panahon ngayon, Prof. Mendoza, na ang daming impormasyon, madami kang makukuha impormasyon, pero nagkukulang doon sa comprehension, sa integration, analysis. Yes. Kaya maganda po yung punto nyo about yung sa education. Yes, ipapasok ko na rin siguro yung AI. Yan, yung AI. Kasi ang AI, pwede naman talaga siyang magamit para mapadali ang buhay natin. Pero tayo pong mga nagtuturo, nakikita natin yung challenges nito, lalo na kapag yung mga estudyante ay hindi na binabasa yung libro, hindi na binabasa yung readings, kahit na ilang pages lang yan, at pinapasummarize na lang sa AI. So, may mga gamit ang AI na nakakatulong pero kung makukuha nito yung opportunity na matuto yung estudyante, baka hindi maganda na mag-rely sa AI. So tingin ko challenge din yun kasi kapag sabi nga nila maraming natututunan ang isang tao pag nagbabasa siya ng buo at hindi lang basta nagre-rely sa mga summaries or notes, ganyan. Iba yung skills na nakukuha doon. At hindi lang to sa usapin ng halalan, pati sa buhay in general, kapag nagkaroon sila ng trabaho, ng career, alangan naman mag-rely lang sila sa shortcuts or sa technology. Dapat may sarili silang critical thinking skills na hawak. Sapat na ba o kailangan pa ba ng mas fundamental na pagbabago, lalong-lalo na po doon sa mga naglalayong palawakin pa ang digital literacy, tugunan ang online misinformation at pakikilahok ng kabataan sa halalan? Kasi napansin natin, Prof. Mendoza, na kunyari ang COMELEC ngayon, ni-require yung ating mga candidates na ipasa ang kanilang mga social media accounts kasi nga napaka-importante nito. Pero maliban ba doon, Prof. Mendoza, sa tingin nyo may mga kinakailangan pang mga gawin para nga magkaroon pa tayo ng digital literacy
mabawasan yung online misinformation, tapos mapalaganap pa yung pakikilahok ng mga kabataan sa halalan? Siguro sa point ng digital literacy, ulitin ko lang yung kailangan ma-revisit yung education system. Kasi sa pagkakaalam ko, merong media and information literacy. Pero tinuturo ito sa senior high school. Yung sa mas mga mabababang years, grade 1 to grade 10, I think computer subjects pa din. Pero I would advocate na kailangan mag-insert na ng mga aspeto ng digital literacy as young as the kids are. Hindi lang yung pagdating nila ng high school saka lang sila tuturuan ng digital literacy or media literacy. And maraming mga halimbawa mula sa ibang mga bansa like Finland, siya talaga yung gold standard pagdating sa pag-incorporate ng media and information literacy sa curriculum nila. So pwede tayo yung kung may makikinig man sa atin na gustong i-reform or i-review ang educational curriculum, I would advocate na as early as grade 1, yon yung comprehension skills ay simulan ng ituro. Tapos pagdating naman sa efforts ng gobyerno, ang public perception kasi usually ay hindi effective, no, na magpapapasa sila ng ganitong mga regulations, pero in the end wala namang nahuhuli, walang nasa-sanction. So siguro more efforts on that part pagdating sa ating mga government agencies. Lately lang nilabas ng COMELEC yung ganyang resolution na magpa-register ng social media accounts, and I think hindi talaga siya nasunod ng maayos. At maraming hinaharap ang COMELEC na issues. Ito, maingay ngayon yung sa party list, yung sa mga qualifications nila. So, kailangan, para rin magkaroon ng tiwala yung tao sa COMELEC at sa mga iba pang government agencies, kailangan mapakita nila na may ginagawa talaga sila tungkol din sa mga gusto nilang ipatupad. At saka, maliban doon, hindi kasi ako naniniwala na dapat batas lang yung kailangang ipasa para ma-regulate yung social media. Kasi may mga karanasan yung ating mga kapitbahay na bansa na kapag estado ang nagbigay ng batas kung ano yung disinformation, ano yung fake news, pwedeng magamit ito doon sa mga anti-government or mga kritiko ng gobyerno. Lalo na kapag estado lang yung nagdikta, ano yung fake news. Kontra ka sa gobyerno, fake news, kulong ka. Hindi yun healthy. So, hindi ako naniniwala sa ganong klaseng solusyon. Para sa akin, kailangan effort siya between the government, civil society, media groups, the academe, the entire education system, and even tech platforms, itong Facebook or Meta na pala sila ngayon. Itong Meta, itong TikTok, kailangan makipag-cooperate sila. Kasi maliban sa disinformation, maraming cyber issues na kinakaharap yung Pilipinas ngayon. Mga bata na na-exploit online kasi hindi mahigpit yung guidelines ng mga social media platforms sa paggawa ng Facebook account ng mga bata. 6 years old may Facebook, bata may Facebook, baby may Instagram. Parang ganun. And nag-expose sila sa mga online danger. So, sa ganito, para sa akin, multi-stakeholder approach ang kailangan para matugunan tong problema. Hindi lang ng disinformation, pati rin na rin ng other online issues na kinakaharap natin. At siguro, sa part naman ng pakikilahok ng mga kabataan sa eleksyon, pwede itong mangyari sa level ng schools. Mas encourage pa yung mga estudyante kasi sila nga yung may energy eh. Kahit hindi ba sila talaga yung bilib ako sa energy ng mga estudyante, ng mga kabataan. Pwede silang mas ma-involve kahit hindi pa sila botante at the level of the schools, and then partnerships with organizations, universities, media groups na bigyan ng boses tong mga estudyante or mga kabataan, lalo na kung may mga projects sila. Baka naman kasi meron silang mga ideas pero hindi lang nila alam kung ano yung outlet nila. So, I would encourage yung ganong klaseng approach. Siguro dagdagan ko lang doon, Prof. Mendoza, yung mga kabataan mo na kahit na hindi pa bumoboto, meron silang eleksyon sa high school nila. Opo, tama. Doon pa lang natututo na dapat sila ng kung ano yung maayos, kung ano yung critical, ganyan, kung ano yung mga pinapakita nila sa social media nila and all of that. Opo. Prof. Mendoza, ang dami nating napag-usapan, ang daming mga kinakailangan gawin. Ano po yung mensahe ninyo sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kabataan na na-involve sa halalan? Ano po yung inyong mga mensahe para sa kanila?
Siguro lalo na sa mga kabataan ay ituloy nyo lang ang mabuting gawain. Kasi po, yun nga, tayong mga medyo hindi na ganun kabata ay pagod na. So sila yung talagang mas may energy. So ituloy nyo lang at gamitin nyo lang yung boses nyo para sa tama. At huwag kayo matakot, lalo na kung alam nyo naman na nasa tama kayo. The rest naman ng mga tagapakinig natin, in your own little ways, maaari nating makorek ang disinformation or misinformation or fake news. Makipag-usap tayo, lagi tayong makipag-usap sa mga kakilala natin. Wag natin silang i-antagonize o tawagin agad ng mga masasamang salita porket iba ang pinaniniwalaan nila. Subukan muna nating makipag-usap ng maayos at mag-share lang tayo ng mag-share ng mga information na tingin natin ay tama. So, yun po. Maraming salamat po, Prof. Mendoza, para sa inyong mga makabuluhang pananaw ukol sa mga kabataan at halalan. Mas lalo nating naintindihan ang social and civic engagement nila ngayong eleksyon. Sa ating mga tagapakinig, sabi nga ni Prof. Mendoza, gamitin ang inyong energy, mag-aral, makipag-usap. Sana po ay nakatulong ang pananaw na ito sa pag-iisip at pagpili natin sa 2028. Dito na po nagtatapos ang episode na ito. Ako po si Dennis Kilala. Maaari lamang bisitahin ang website ng CIDS sa cids.up.edu.ph o ang aming official Facebook page sa facebook.com/UPCIDS. Maraming salamat at magandang araw po.